Sa mga kayamanan mga kapatid, kung unang panahon, wala pa naman yung pera, hindi pa siya nakikreate. No? So yung tao, kapag gusto niya ng upuan, ang gagawin niya, kukuha siya ng piraso ng kahoy, ng mga kahoy, at magmumold siya ng upuan, para meron siyang upuan. Dito sa Matthew chapter 4, pinakita sa atin na gustong ibigay ni Satanas yung sanlibutan sa Panginoon. So, sambahin lang siya ng Panginoong Jesus, diba? Pinapakita na yung sanlibutan ay bahagi ng meron si Satanas. So, itong sanlibutan, ang ginawa ni Satanas, ino-offer din niya yan sa tao. Sa paanong paraan niya i-offer ang sanlibutan sa tao. Ito ay sa pamamagitan ng pera. Kapag meron kang pera mga kapatid, pag meron kang pera, meron ka ring sanlibutan. The more na meron kang pera, the more na meron kang sanlibutan. Sa madaling salita, sa oras na ang iyong puso ay magkaroon ng maraming pera, ibig sabihin lang yan, yung iyong puso ay para makatamo ng mga bagay ng sanlibutan. Kasi si Satanas, lahat ng bagay sa sanlibutan ay makukuha mo lang sa iisang unit. Ito yung pera. Yung pera hindi yan nilikha ng Diyos. Lahat ng mga bagay nilikha ng Diyos, pero yung pera, ito ay nilikha ni Satanas at ng sistema niya upang maibigay sa tao yung buong sanlibutan. Gusto mong pumunta sa ibang bansa? Pera lang ang kailangan mo. Gusto mo ng lahat ng bagay na meron ng sanlibutan? Pera lang ang kailangan mo. Dati kasi nung bata pa ako, meron na tawag na kalabaw, yung coin siya na kalabaw, 2 pesos yun. Hindi, 1 peso yata yun, 2 peso yun. Tapos yung napakaraming mga coins noon. Pero sa panahon na to, wala siyang halaga. So lumalabas lang mga kapatid, yung pera sa kanyang nature itself, sa nature talaga ng pera, wala talaga siyang halaga. So kung ibibigay mo yung mga pera noong unang panahon sa mga henerasyon na to, hindi na nila yan tatanggapin. Alam nila na wala yung halaga. Kasi sabihin mong pera yan. Dahil ang totoo niyan, yung pera, ito lamang ay isang tools o isang unit na ginagrant ng sistema ng sanlibutang ito para makuha natin yung bagay ng sanlibutan. Kapag ang iyong puso ay papunta sa mga salapi, para mo rin dinadala yung iyong puso sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Ito ay isang napakahirap na topic mga kapatid. Bakit? Kasi yung tao, halos lahat ng mga tao, ang puso nila ay nasa salapi. Aminin man natin sa hindi yan, no? Pero lahat tayo ay merong puso para sa salapi. Itong topic natin na ito ay patungkol sa paglaya ng ating puso dito sa mga bagay ng salapi. Ma-overcome natin itong bagay ng sistema ng sanlibutan na ito sa pamamagitan ng ating puso. Mabuhin natin kung ano ba yung ating puso. Every time na magkakaroon tayo ng salapi at kayamanan mga kapatid, alam natin na mag-overcome tayo dito dahil uunahin natin yung Diyos. Meron akong salapi, pero Panginoon, itong pera na ito, Panginoon, ay gagamitin ko para sa aking pag-iral, mga Panginoon. Ang aking paring pag-iral ay para sa iyo. Kailangan yung ating puso ay sa Diyos muna. Yung sistema mga kapatid ay hindi natin matatakasan. So kaya yung pera ay umiiral kahit saan tayo pumunta. At ito ay ginagamit natin, dapat ay nag-overcome dito mga kapatid sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos. Sa pag-i-invest, marami kasi tao ang nag-i-invest. Ang mahalaga sa kanila, yung makita nila yung hinaharap. Kapag nakita mo na tataas pala yung value ng oil, tataas yung value ng agriculture, no? Doon sila nag-i-invest mga kapatid, no? At maganda yun, no? Maganda yun para sa pagdating sa pagiging matalino nila sa pag-i-invest, no? Pero mga kapatid, isa ang sigurado na mangyayari sa hinaharap patungkol sa pag-i-invest. Alam niyo kung ano mga kapatid? Sa Revelation, pinakita na lahat ng bagay ay masisira. Lahat ng bagay ay mawawala. Yun yung sinabi sa Revelation. Ang matitira lang ay ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ngayon, kung nakita natin na ang matitira lang sa bandang huli ay ang kaharian ng Diyos at yung salita ng Diyos mismo, ang kailangan natin gawin mga kapatid ay mag-invest doon sa makalangit na kaharian. Ang pag-i-invest sa kaharian hindi sa darating na matanda na tayo, sa bagay na kapag tayo ay malapit na mamatay, doon pa lang tayo mag-i-invest. Hindi mga kapatid. Ito ay nagaganap na ngayon. Ang pag-iimpok sa langit mga kapatid, ito ay sa pamamagitan ng bagay na gagawin niya para sa Diyos. No? Kung ito man ay sa pamamagitan ng pera, ito sa pamamagitan sa panalangin, ito ay sa pamamagitan ng pagsama sa mga kapatid para magpahayag ng ebanghelyo, ito ay isang pag-iimpok ng kayamanan sa kalangitan. No? Kapag ikaw ay YP mga kapatid, napakahaba ng oras mo. No? So kapag mahaba ang oras mo, meron kang oras para manalangin at meron ka ring oras para humayo. Ngayon kapag ikaw ay nagtatrabaho na mga kapatid, napakadali naman sa iyo ang magbigay ng pera. Bakit? Kasi marami kang ang pera pero limitado naman ang oras mo. So kapag ikaw ay matanda na, meron kang ang pera at meron ka ring oras pero wala ka namang energy. So mahirap rin sa iyo mga kapatid ang umayo para magpahayag ng ebanghelyo. No? Kapag ikaw ay may edad na rin mga kapatid, napakadali na lang para sa iyo ang magbigay at manalangin. At ano pang estado ng buhay mo mga kapatid, meron ka pa rin kakayahan ng impok ng kayamanan sa langit. Tanong natin, nasaan ba yung iyong puso? Ang iyong puso ba ay nasa Diyos? O ang iyong puso mga kapatid ay nasa sanlibutan? Hindi issue dito mga kapatid yung pagbibigay. Ang issue dito mga kapatid kung ano ba yung nilalaman ng iyong puso. Kapag napalaya mo yung puso
para sa Diyos, madali ka na lang mag-overcome sa mga bagay na nasisira, sa mga bagay na ang kayamanan